Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Yan, magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Yahoy, syempre. Yes, yes, yo, Topacio pa rin yung tayo sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ay, si Kuya Winner talaga, nagbigay pa. Ayan, nagbigay pa talaga ng sounds para maalala ko. Yan. Well, alam nyo mga kaibigan, pagkakataon na po at rest na po ngayon ng Setyembre, it's Burr Month. Pag Burr Month na ganito, ano po ang karaniwang naaalala po ninyo? Ayan, alam naman ho natin yan. Marami kayong naalalang good things Namamas for ko po. Burr. Ha? Namamas ko po. Aray ko. O, diba? Kita nyo? Yan ang isang bagay na dapat nating alalahanin, no? Ito po, alam nyo, hindi naman ho lahat ay nagse-celebrate ng ganyang sabi nga po, pero sabi nga nung iba, anong hindi lahat? Buong mundo nga eh. Oo nga naman. Yan. Marami hong mga pagkakataon na minsan hindi ho natin naiisip. Ang Pasko po ay mula ngayong Ber pa lang. Kita nyo ha? September pa lang, pero usually pag sinabing Pasko nga, December yan, di ba? Pero this time sa Pilipinas, maraming mabubuting tao ang nag-iisip, paano kaya ako makakapagpasalamat na? Oh, yeah. Diba? Yan ang isang magandang pangyayari sa buhay natin na dapat ipagpasalamat natin. Lalong-lalo na kay Attorney Ferdy Topacio. Ayan. Macho na. Sabi nga po, malakas ang sex appeal. At hindi lang yan. Oh, Papa ni Winner. Oh, yeah. Kita nyo naman, di ba? Well, mga kaibigan, sabi nga po, isa hong pagkakataon ang atin pong gustong iparamdam sa lahat ng mga naririto. Yung pagkakaroon ng anak na magagabayan mo sa kanilang paglaki. Meron po tayong sinasabi na pag tayo po ay nagmahal, sabi nga po, isipin ho natin kung paano natin mapapalaki ang bata, di ho ba? Kasi meron hong mga magulang na akala nila kapag sila ay galing sa hirap, hindi po nila mapapalaki ng maayos ang mga anak nila. Meron ho namang nagsasabi na kapag ang isang magulang ay sabi nga po, walang pinag-aralan, usually ganun ang title ng iba, di ba? Pag walang natapos, masyado na silang degraded, no? Nakakalungkot isipin na yung mga ganitong klase ng mga paligid nila ay para bang tila ba wala nang katapusan. Wala nang katapusan na panunukso, di ba? Pang-aapi, sabi ng iba. Pero meron ho tayong magagandang bagay na nakikita, hindi po pala lahat. May mga tao na akala natin ay hindi makapagbibigay sa atin ng inspirasyon, pero dahil ho dyan, wow, di ba? Marami hong mga nangyayaring, kita nyo, marami yung pinag-uusapan ngayon sa Kongreso, sa Senado, marami yung napag-uusapan sa gobyerno. Lahat po yan ay ginawa ng Panginoon para po malaman kung ano ang dapat at di dapat. Sa tingin ko lang parang wake-up call ang nangyayari pong problema ngayon sa ating bansa. Hindi po tayo nag-aalala sa anumang problema niya kasi ang problema ay lahat po ay may solusyon. Sabi nga po, pipitikin ka lang ng Panginoon para maintindihan mo na mali yung ginagawa mo, di ba? Ngayon po, napapansin niyo ho ba na merong mga bagay na nagaganap na hindi po natin inaasahan, di ba? Merong nung araw, sabihin na natin na tayo po'y masayang-masaya dahil nakakamit natin ang walang katapusang tagumpay, di ba? May mga taong ganon. May mga tao naman na tuwan-tuwa sila
kapag meron silang naaapakang tao. May mga taong naapakan sila na hindi nila iniisip kung nasaan sila ngayon, di ba? Meron namang mga tao na imbis na gumawa ng kabutihan sa kapwa, ay mas lalo nilang pinahihirapan ang kanilang kapwa. Di ba may mga ganon? At ngayon, alam naman ho natin, bukas na bukas sa social media, ang lahat ng kabulastugan ng mga tao na maaring ito matagal na ho palang nangyayari. Hindi lang ho sa panahon ngayon. Matagal na po ito yung flood control project na sinasabi ho natin. Matagal na po ito. Pero ngayon lang po na pag-usapan yan. Bakit? Siguro po, sabi ho ng, naniniwala ako na Panginoon pa rin ang may takda sa anumang problema na nararamdaman natin, nangyayari sa ating mga challenges, di ba? Panginoon pa rin ang may akda kung bakit tayo ganito, di ba? Kung bakit ang taas-taas na lipad natin, bigla tayong bumagsak, di ba? Meron namang tao na sabi niya, akala niya siya na ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Hanggang Pilipinas na lang tayo. Pero biglang nawala, nalusaw lahat. Ang tingin niya ay kanyang pinaghirapan, di ba? So, mga ganon bagay. Ang mga bagay na po niyan ay senyales lamang na magising ka sa katotohanan. Ang mga material na bagay ay nandiyan dyan, di ba? Pero dapat, habang tayo po ay nabubuhay, mag-isip po tayo ng mga bagay na pwede po nating maiambag sa lipunan. Tama. Yan ang dapat nating gawin. Pera lang yan. O, di ba? Sabi nga nila, alam niyo naman tayo, winner iba-iba ang pananaw sa buhay ng tao. Oh, yeah. Meron tao na ang kanyang kasikatan ay napaka-importante. May tao naman ang kanyang pera ang napaka-importante. May tao naman na dignidad ang importante sa kanya, di ba? Meron namang tao na mas importante sa kanya na kahit mahirap siya, ay ginagawa niya ang lahat ng paraan ng kanyang pagsisikap. Okay din po yun kasi ibig sabihin, ikaw ay taong hindi pabaya. Sabi sabi ni Attorney Jess Paredes, dapat po pala talaga ay magising na tayo sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Marami na hong nakakalimot, di ba? Nakakalimot po tayo na akala natin kapag marami tayong material na bagay, ay ikasisiya mo habang buhay. Tama. Hindi po, yan. Limitado po ang lahat ng yan. Kaya po sana, mag-isip din po tayo ng magandang ehemplo dahil ang mga kabataan ho ngayon, wow, maliliit pa sabihin na natin nasa murang edad nila, ay nag-iisip na po sila ng napakaraming bagay na pwede ho nilang magawa. Hindi lang dun sa itinuro na kanilang mga magulang, na kabutihan, hindi lang ho sa mga itinuro sa kanilang eskwelahan, but sila po ay nag-e-explore ngayon. Magugulat ho tayo, napakarami palang mga matatalinong kabataan ngayon na talaga namang ipagmamalaki natin. Yan. Ngayon, marami hong mga usapin na natalakay naman po ng iba nating mga kasama sa programa. Yung iba nating mga kasamahan din sa studio, ay marami na po silang naiambag na kaalaman sa atin. Alam nyo naman, pag kayo ay nanood dito ng mula umpisa hanggang wakas, ay talagang napakarami po nating mapupulot na aral. Sabi nga nila, kapag naging artista ka, dapat, nung araw sabi ho nila, dapat ang mga artista ay magandang ehemplo. Yan. Dapat ang mga ginagawa ng artista, ginagawa nila o sinasabi nila, dapat kapulutan natin ng aral. Pero 'di ba, tao lang din po sila. Merong nagkakamali, merong mga tao na nakakapagsalita ng hindi tama, may mga tao naman na alam niya kung ano yung pwede niyang ipakita sa publiko na hindi naman kahiya-hiya, 'di ba? May mga ganun ho. Kaya tayo naman po ay nagsusumamo o in-encourage natin ang lahat ng mga kabataan na tingnan po natin, isipin po muna natin na ng maraming beses ang mga bagay na pwede ho nating kapulutan ng aral. Yan ang importante ngayon at yun nga po ang dahilan kung bakit tayo po ay naghahanap ng mga kasama rin natin na magkakaroon ng ideya ang mga kabataan ngayon. Kasi ang mga kabataan ngayon, hindi lahat ay natututo ng mga bagay mula sa gadget. Yan. Marami hong mga kabataan kasi hindi na limitado Kahit yung mga bawal panoorin, pinapanood na rin po nila.
Kahit po yung mga gadget na nagagamit nila, pati yung sugal, di ba? Ang dami hong mga hindi dapat na magkaroon sila ng access, nagkakaroon na po. Ayan po yung nakakalungkot. At hindi lang po yan, mga kaibigan, kung papansinin po natin, napakarami pong lugar o lalawigan ang walang sapat na eskwelahan para pasukan ng mga kabataan na hindi po binabaha, di ba? Pansinin ho natin, kung tayo po yung mag-iikot sa buong Pilipinas, merong lugar dyan na bago ho makapasok ang bata, ay sumasakay pa ho ng bangka, di ba? Sumasakay sila ng bangka para ho makapasok. At kung papansinin po natin, napakadelikado po ang kanilang pamamaraan ng pagpasok sa eskwelahan, di ba? Marami ho tayo, pero yan po ba'y napapansin ng ating mga otoridad? Napapansin po ba yan ng ating mga politiko? Yan. Ano ho bang nakikita natin? Kadalasan, di puro ayuda ang nakikita ko eh. Sa lahat ng panahon, mula nung magka-pandemic, alam nyo, parang nabuhay lang ako after the pandemic eh. Kasi po, nagmistulan tayong walang silbi ng pandemic, lalo na doon sa mga taong hindi nakakalabas, di ho ba? Kahit nga ho ang media, hindi ho unlimited yung ikot, di ba? Kita nyo naman, nung pandemic, talagang marami tayong natutunan na sana po ay ito po ay kapulutan natin ng aral na hindi po habang buhay tayo na mabubuhay. Ayan, hindi habang buhay na mabubuhay. What I mean is, hindi po tayo matagal mabuhay kung hindi tayo magsisikap mabuhay. Nasa sa atin po yan. Kasi meron ng mga tao, akala nila, end of the world na, di ba? Marami akong kilala dyan na dahil po dyan sa pandemic na yan, ay talagang halos ayaw na mabuhay. Wag po. Alam niyo, minsan tayo rin ho ang nagbibigay ng limitadong, sabi nga po, limitadong access eh. Kung tayo po ay may pangarap pang mabuhay na matagal, alagaan po natin ang sarili natin. Dumulog po tayo sa mga kinauukulang alam nila ang kanilang serbisyo publiko. Lalo na kung mga eksperto sa kalusugan, eksperto sa mga sakit na kung anong meron ka, di ba? Eksperto sa mga legal matters, yan. Napakasarap pong mabuhay kung ang mga kausap mong tao ay tama ang mga ginagawa, di ba? Kapag mali yung ginagawa ng tao sa inyong paningin, sa inyong kaalaman, umiwas na po tayo at marami po tayong mga nagsasabi na, Juby, wag dito, wag dyan, wag yan, wag ganun, di ba? Marami yung nagsasabi sa ating ganun. Kaya po tayo ay natututo tayo mula dun sa mga tamang tao na kung saan ay ginagabayan din po tayo, hindi tayo pwedeng gumawa ng bagay na pagsisisihan natin sa bandang huli, di ba? But anyway, alam niyo ho, nasasabi ho natin yan dahil tayo naman po ay merong pagpapasalamat sa Pangulong Bongbong Marcos. Yan, pasalamatan natin, Winner, ang ating Pangulo. Bakit? Kasi po, ngayon po ay nakaisip na po siyang paimbestigahan ang lahat ng may kinalaman dito sa mga ghost project at kung ano-ano pang mga proyekto na sobra-sobra sa budget na wala man lang nagbalik. Ayan. Palakpakan natin ang ating Pangulo. Ayan. Sabi nga ni Atty. Ferdy Topacio, kapag tama ang ginagawa, palakpakan natin. O sa, ibig sabihin bigyan natin ng pansin kasi alam niyo ho, pag puro mali na lang yun, nasisilip natin dun sa mga taong nagsisikap din naman na magkaroon ng magandang magagawa, ay puro na lang galit ang ating pinaiiral. Minsan ho, tayo ho, mali din po yun. Tao lang po tayo. Kung ang Panginoon nga nagpapatawad, di ho ba? Tao pa kaya, di ba? Well, anyway, yan po naman ay isang sabi rin sa akin ng eksperto na lahat naman po ay may hangganan. Sabi nga po, kung tayo po naman ay gagawa ng kabutihan sa kapwa, pwede pa ho nating ayusin yan, di ba? Pwede pa ho nating gawin yung mga mali natin at itama natin, di ba? Minsan ho kasi, sabi nila, sabi ng mga iba, ang bata po kasi natututo kung ano ang ginagawa ng kanilang magulang. Ayan. Hindi naman ho ako sang-ayon doon kasi minsan ho, meron hong magulang na mabuti naman ang ginagawa, pero pagdating sa anak, ibang-iba ang ginagawa. Meron hong ganon. At kadalasan, ang kanilang gawain ay nagbumula rin sino ang mga kaibigan nila. Sino ang kanilang mga barkada, saan sila nagmula, saan sila eskwelahang nagmula, ano ang kanilang pinag-aralan, ano ang kanilang mga ginagawa sa pang-araw-araw na buhay. Yan po minsan ay isang pagkakataon na dun natin malalaman
kung anong klaseng buhay nagkakaroon ng isang tao. Pero I mind you ha guys, hindi po kabuhayan ng isang tao magdadala sa tagumpay, kundi ang tao mismo na siyang may katawan para ho maging maganda ang buhay mo. Ikaw mismo na may katawan ang gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ikaw mismo ang may katawan na pagbutihin mo ang mga ginagawa mo para ho hindi ka magkaroon ng problema sa iba. Yan, lalo na kapag kayo ay politiko, di ba? Pag kayo po ay politiko at pumasok po kayo sa ganyang larangan, huwag niyong sakyan yung mali. Huwag kayong sumali sa mga gawaing masama. Yan, ayaw na ayaw yan ng ating birthday celebrant. Ayan, Kuya Raul Esperas. Happy birthday to you, Kuya Raul. Yan. Parang kailan lang birthday mo? Ngayon, birthday na naman talaga. Ayan. Ibig sabihin, si Kuya Raul ay patuloy na lumalaban. Kahit alam nyo, marami din niyang mga ginagawa. Kahit, natakot nga ako nun. Kala ko, operahan, di ba? Ayan, Kuya Raul, thank you. Thank you, Lord. Kasi hindi po umabot sa ganong punto na ikaw ay maoperahan. Ibig sabihin lang, lumaban ka para gumaling ka. Yan. Alam nyo, mahirap yung sakit sa puso, di ba? Yung mga, alam nyo, yung minsan kasi, yung maling decision din, yung pagpapa-opera. Actually, no, sinasabi ko ito, hindi dahil sa, ako'y walang kilala. May kilala po akong nagpa-opera, no? Dahil yun ang payo ng doktor. Totoo naman po yan. Kapag doktor po ang nagpayo, susunod po tayo, di ba? Kapag sinabi ng doktor na ganito, ganyan, dapat talagang manalig tayo sa kanila. But, minsan may mga tao pala, pag hindi na nila kaya, dapat kayo na may katawan, pag hindi nyo na kaya yung sakit ninyo, at hindi na kayo uubra sa mga operasyon, minsan sa edad yan nagbabari, di ba? Kapag kayo po ay hindi naman pala, kasi ang paggaling nasa paglaban din yan Ilaban po ninyo anuman ang problemang meron kayo. Ilaban nyo po ang inyong tamang nararamdaman. Kapag kayo ay may nararamdamang sabi nga yung puso kasi yan, pag nagkaroon kayo ng problema dyan, ipaalam nyo sa doktor. Huwag kayong magsisinungaling kasi yung iba dyan, kasi yung iba po dyan, meron na siyang problema sa kalusugan, hindi pinapaalam sa pamilya, itinatago, 'di ba? Ang dami kong kilala. Kasi ang dami ko pong kilala na tinago nila yung mga sakit nila imbis na maagapan. Kaya minsan yung mga doktor, hindi natin maiwasan, nagtatampo rin sila. Nagagalit sila kasi sayang yung tao na to, sayang. Bakit hindi agad sinabi agad? Dapat naagapan yung problema niya. But then guys, yung problemang yan, lahat po ay may solusyon. Kaya nga po, meron po tayong isang magandang ehemplo mamaya. Magugulat na lang kayo kasi yung batang ito ay nagtamo ng tagumpay ayon sa kanyang kagustuhan. Kung ano man yun, tanggapin ho natin kung ano yung ehemplong pwede niyang i-share sa ating lahat, sa inyo, at sa inyong mga anak. Nako, kayong mga anak ha, ang gadget, masama po kapag babad na babad kayo sa paggamit, di ba? Yung iba dyan na mga bata, hindi na sumusunod sa magulang. Mali po yun. Opo. Kasi alam nyo po, ang nanay ninyo, ang tatay ninyo, hindi po yan maghahangad ng anumang ikakasama ng kanilang mga anak. Tama. Kaya better, mag-isip-isip din kayo mga bata. Kasi alam nyo, sa totoo lang, kahit 7 years old, 6 years old, may isip na yan. Hindi ako naniniwalang hindi nila alam ang ginagawa nila. Dahil sa amin po, ang mga kalaro ko nung araw, ganun ho ang mga edad namin, no? Pero lahat po kami ay merong mga kapasidad na magdesisyon kung ano ang tama at mali. Pero that time, medyo iba ho. Kasi wala kaming cellphone. Noong araw, wala po kaming, sabi nga, hindi po kami nakakapunta sa mga air condition na mga lugar. Siyempre, bata pa, di ba? At saka, hindi lang po yan, ano po kami, masyadong, sabi nga talagang masyadong maraming kaibigan na hindi po mariwasa ang buhay. Yan. Kapag ganun ho talaga, mahirapan tayong i-distinguish yung ano ba ang sarap ng isang mayaman. Yan. Ano ba ang mas masarap sa pamilya na mahirap pero masaya, di ba? May mga ano ho yan, pagkakaiba. At yung pagkakataon na ito ay gamitin po natin para malaman ng mga kabataan na dapat pala
hindi ako nakikipag-negotiate sa ano't anumang mangyayari na lalo na alam ko naman, sabi ng bata, alam ko naman na ang ginagawa nila ay masama, 'di ba? Ayun ho ang mali sa totoo lang. Sana po mga magulang, ayan, bilang isang alam niyo kung kayo po ay ngayon pa lang ay nagmamatured, marami akong kilalang ganyan. Ngayon pa lang sila nagmatured, kaya ngayon pa lang nila naisip na itaguyod ang kanilang mga anak sa kahit na anong paraan, pero sa mabuting paraan. At huwag nating sisisihin ang mga anak na nagkamali, bagkos ipaalam natin sa kanila ang mali nila at ipaunawa. Yan po yung pinakamagandang magagawa natin. At makakakita po kayo mamaya yung ating guest ngayon na live na narito ay nag-effort po ang kanyang CEO, yung manager ng company, na mabigyan sila ng chance na makita po at sa ngalan po yan na Yes Show Topacio, ipinagpapasalamat ko na po sa opportunity ni Attorney Ferdy Topacio na makarating dito ang mga batang tulad niya na meron pa hong magagawa. Ay nakakita rin ako na isang, I think 13 years old din, no? Pero kasamahan din po nila yon na meron na siyang negosyo, di ba? 13 years old, meron na ho siya, nag-iisip na ho siya ng mga bagay na pwede niyang maitulong sa kanyang mga magulang. Dapat po yung inisyatibo ng ating mga anak maging ganyan. Hindi po, maliit pa lang, parang lumalaban na sa'yo, naku, matakot ka na. Kapag maliit pa lang, sinasagot-sagot ka na ng mga anak mong ganyan, aba, maalarma ka na. Ituro mo na sa kanila, itwist mo na kagad na ipaliwanag, di ba? Ipaliwanag natin kung ano ang tama at mali. Minsan kasi, kapag ang isang anak ko ay spoiled brat, nako, pangit ho na ehemplo yan, makita natin sa kanilang kabataan. Dahil kapag sila po ay tumanda o lumaki na, hindi naman ho sinasabing lahat po sila ay ganyan. Maaring spoiled sila nung ngayon pa lang, pero sa paglaki nila ay nagbabago. Pwede rin naman mangyari yon. Pero bago kayo ma-spoiled sa paghihintay sa ating super guest, ay magbe-break muna tayo sa ngalan ng Yes Show Topacio. Attorney Ferdy Topacio, ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Yahoy! Yes Show Topacio, ang oras po alas 11:34 ng umaga. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Lagi naman paalala uli, September 3 pa lang ngayon. Pero tumataginting na ang masasayang paligid natin dahil nga po bare months na. Alam Mamamas niyo, ko po! Ay! Kailangan mag-ipon-ipon na, di ba? Para pumasa tayo sa mga pasasalamat. Okay, at syempre ngayon ho mga kaibigan, gusto lang po nating una pinapasalamatan natin ng Panginoon dahil kahit po malayo ang pinanggalingan nila, ay nakarating po ang isang magandang babae. Iyan, ang magandang babae na kung saan, kita nyo naman ito po'y ating pinasasalamatan. Ayan, bakit ganun, no? Pag malayo talaga, hindi natin masyadong, pansinin nyo lang. Pansin nyo? Ayan! Okay, si UG Portades, ayan, model ng ITV International Celebrity. Magandang umaga sa'yo, Miss UG. Ayan. Okay, UG, magandang umaga. Ayan, kamusta ka na? Sobrang happy ko po kasi di ko pa na-expect na mananalo ko this year. Since first time ko pong sumali sa pageant. Ayan. Alam mo, yung pagiging awardee mo sa ganitong pagkakataon ay ipagpasalamat mo dahil bihira kahit sa edad mong yan. Ilan taon ka na nga ba? Oh my gosh, 15 years old pa lang po ako. 15 years old. Pero anong height mo? Parang super laki mo. 5'5" po. 5'5". At your age, masyado kang matangkad. Yan. Pero sa 15 years old mo, ano ang... ikaw ay isang Miss ITV International 2025. Yan. Yan po isang ngalan ng ayong pinanggalingan. At sa... doon tayo nagkakilala sa Mr. and Miss ITV International Pageant na ginanap last August 31, right? Yes. Sa Farmers Plaza, Araneta City. Through your talent, ay ikaw ang naging nag-rise and
Alam mo, ang daming magagaling na judge na naroon, kaya natawa ako eh. Happy ako sa pagkakakilala ko sa grupo ninyo dahil doon sa iyong CEO, sa inyong mga, ito po yung CEO ITV International, Pablo A. Florendo Jr. Of course, nandiyan din si Event Manager ITV International, si Karen Alarma, and si Director ITV International, KX Cons. Yan. Okay. Sa iyong edad na 15 years old, yan, gusto ko lang malaman, ano ang natutunan mo sa pagsali mo sa pageant na ito? Actually po, malaki po yung natulong sa akin ng pagpapageant ko. Malaki. Super po kasi, Wow. actually nung dati po, sobrang mahihain ko po talaga. Wala po akong confident masyado, wala po akong tiwala sa sarili. Then nung tuloy-tuloy po yung pag-join ko sa mga pageant, sa modeling, sa runaways. So marami ka ng nilabasan? Yes po. Okay. Then nung nag-start po nun, dun po nag-boost yung confidence ko, nagkaroon po ako ng tiwala sa sarili ko. Then, ang laki po ng opportunity na nagawa po sa akin ng pageant. Yes po. Opo. Pero gusto ko lang malaman, paano ka na do away sa mga gadgets? Kasi usually, di ba, yung ibang mga kabataan talagang mas mahaba ang panahon sa gadget kesa gumawa ng gawaing bahay, kesa gumawa ng mga schooling nila, di ba? Yung mga ikaw, paano mo na-manage ang ganong pagkakataon? Napalayo po ko sa mga gadgets. Oo. Kasi since batang labas po kasi ako. Like, Batang labas? Anong ibig sabihin no? Parang mahilig po mahilig ka sa labas? Opo. So, hindi po Ayun. talaga ako nakakagadget nung bata pa po masyado. Opo. Then, nung medyo medyo lumaki-laki na rin po, ganyan. Sinali po ko niya sa mga workshop, so parang hindi po talaga masyado nakakaharap ng gadgets. Then, yung parang yung oras ko po is napupunta po sa workshop na yon. Like, whole day Ayun. po. Then, So, ibig mo sabihin, dati, puro barkada lang, gano'n? Puro Friends po, gadgets, yeah, puro mga friends. kids Okay. po. wala So, pong- ibig sabihin, nung nasali ka sa ganitong pageant na ginawa ng grupo, ibig mo sabihin doon lang nagbago yung pananaw mo sa buhay. Super po. Kasi di ko po talaga na-expect na magagawa ko yung ganun. Like, Ay, gano'n. yes po, kasi sobrang... Maganda. Oo. Alam mo, ako gusto ko lang kasing dagdagan yung mga sinabi mo. Sa ganitong pagkakataon, parang sinasabi mo na kailangan maging busy ka sa ibang bagay instead na makipagbarkada Yes lang, po. instead na buong buhay ay na gumagamit ng gadget Yes sa po. pagkakataong, ano ba yung mahihilig yung mga bata sa gadget ngayon? Like yung mga games po. Mga games, Yes po. yan. Mga game, nakikita mo. Yes, Ilan ang po. kapatid mo nga pala? At dalawa po. Bali, Dalawa tatlo lang po kami. kayo. Opo. Okay, so your mom, where's your dad? Nasa work po, nasa bahay po siya ngayon. Day off po niya. Siya po yung nagbabantay sa mga siblings ko po. Okay. Pero Eugene, no, at your age, kasi feeling ko, bata pa rin yun, no? Yes. At your age. Pero ano ba yung mga pangarap mo since na sumali ka sa ganitong pageant? Pangarap ko po na maging, makita po ako sa malaking entablado. Then, sana po makamit ko po yung pangarap ko na maging FA din po. Wow. Actually po, gusto ko rin po maging artista. Yeah. Gusto mo ring maging artista? Yes po. O kaya nandito. Yes, sir. Ayan, siyempre, alam mo, si Atty. Topacio, mahilig yan sa magagandang gaya mo, the beauty and brain. Alam mo, kailangan kasi yan. Sa isang bagay kasi, kailangan talaga dinidevelop ang mga gaya mo. And be thankful sa nag-training sa'yo. Sige, Yes, po. sabihin mo yung mga gusto mo sabihin kasi kanina gusto mo silang pasalamatan. Yes, po. Sino-sino ba yon? Okay. Gusto ko pong mag-thank you sa One TV International and of course po sa Celebrity Production na sa pagbigay ng opportunity na to sa akin. Then gustong-gusto ko po mag-thank you kay sa parents ko po, mama and papa. Thank you so much po sa pag-support po sa akin. Then sa mga tao pong nakapaligid sa akin na todo suporta rin po sa akin. Yeah. Maraming salamat po. Pero may kulang ka. Yan. Sa pagpapasalamat, dapat una ang... Ay, kay God po. Ayan. Thank you rin po kay God kasi po binigyan niyo po ako ng lakas Yan. para gawin ko po lahat 'yon na binigyan niyo po ako ng lakas ng loob na masagutan ko po yung mga bagay na yun at magawa ko yung mga bagay na yun. Yan. Yes po. Okay, pasensya ka na. Alam mo, kailangan kasi tayong mga kaibigan, unahin natin laging pasalamatan ng Panginoon kasi
lahat tayo ay nagdadaan sa maraming pagsubok, di ba? Yes. Sa iyong edad at your age, ano yung mga pagsubok na dumaan sa'yo na parang sa tingin mo ay hindi mo na kaya? Example lang, example. Yung yung sa pagmo-model ko po. One time Oo. po na parang bago po mag-start yung modeling Okay. sa One TV International po. Actually po parang sabi ko, hala, hindi ko po kaya to. Nagdududa po ako sa sarili Nagdududa ko. ka na. Yes po, kasi sabi ko, magagawa ko kaya to. Paano po pagka hindi ko na, paano po pagka nanghina po talaga ako? Ayan. Yeah. Ngayon naman, hindi mo na pwedeng sabihin yan Yes po, kasi nagawa mo yes, pala. nagawa ko. Anyway, siguro magandang development mo yan na lagi mong isipin, positibo. Kaya ko to. Yan. Yes. Lagi mong isipin na yun kasi tayo kasi lahat naman tayo ay merong mga kanya-kanyang talento, di ba? Kaya ikaw, kung ano yung pinasok mong larangan, ay kailangan panindigan Yes mo. po. Yan. O sige. At of course, baka meron ka pang ipapaalala sa ating mga taga-subaybay. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin kasi this is your chance na makita ka nila. Yan. So, guys, kung gusto nyo po na maging improve yung confident ninyo, like, maging improve din po yung mga skills nyo, gawin nyo po, layo muna po kayo sa mga gadgets na yan. Kasi, Yeah. andyan lang naman po yan eh. Siyempre, sayang din po yung pagkakataon na yung mga pwede nyo pong i-improve is magawa ninyo. So, move muna po tayo sa pag-gadget. And guys, i-invite ko po kayo sa sa celebrity production. Sa celebrity po is may fighting, acting, singing, and dancing na po doon. And modeling po. Actually, ako po yung coach. Ikaw ang sa coach? modeling po. Wow! Yes po. So, guys, mag-join na po kayo sa celebrity production para mabigyan po kayo ng mabigyan kayo ng mga bagong like Chance. bagong chance po. Dan aral, ganyan po. Ayan. Yeah. Alam mo ba, may regret ako nung nandun tayo sa Farmers. Hindi ko po siyang malapitan, guys. Although nandun ako sa harap, katabi ng mga judges. Syempre ang hirap pala, no? Ang isang magandang babaeng tulad mo. Ayan. Awardee ka na kasi. First, di ba? Opo, The queen. Okay. Alam niyo, hindi ko siya malapitan. At talagang loaded ang mga taong gustong magpa-picture sa kanya. Kaya ngayon, salamat at nakita kita rito personally. Yes, sir. At not only that, UG, kasi sana bigyan mo pa kami ng chance na makabalik ka rito sa ngalan ng iyong manager. At hindi lang po yan, this is a good collaboration para ho sa amin, sa Yes Yes Show Topacio, dahil itong pagkakataon na binigay po ng kanilang production ay isang halimbawa na rin po ng pagbabago ng mga kabataan ngayon since na tayo ay nasa computer age na, Yes right? po. At you are the Miss ITV International 2025. At the same time, you are awarded as the best in formal wear. Yes Wow. po. I like your wear. Okay, maraming salamat mga kaibigan and thank you so much UG sa iyong presensya. At sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio, ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Ayan, narito na. Okay? Narito ang guest nating isa. Okay, pasok po. Yan. Pasok po kayo, sir. Yan. Okay. Ayan, medyo nag-CR kasi. Okay. Sige dyan. Sige. Okay. Okay, magandang umaga muli. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, Box dito sa ating alam nyo, parang ko ngayon, excited masyado, no? Kasi unang-una, itong next visitor natin o next personality natin, nakadaupang, nakausap natin siya sa ere, yan, dahil siya po ay nagmula pa sa malayong lugar, ayan. At of course, ang iyong presensya ay isang pagkakataon, Sir Pablo, ayan, Fontares. Hello po, magandang umaga sa iyo, sir.
Yes, Mama. Florendo. Ayan, Sir Florendo. Okay. Good morning sa napakagandang host, Ma'am Jovi. Good morning po sa inyo. Oo! Ngayon wag na, alam nyo, nahihiya ako pag sinasabihan ako ng maganda eh. Hindi kasi may mas maganda rito ngayon. Oh, yeah. Okay, but anyway, alam nyo po, salamat po sa pagkilala po sa aking presensya. Nung panahon na kayo po'y nagkaroon ng, of course, naging dito po sa pagiging official judge ng ating Mr. and Miss ITV International 2025 noong August 31, 2025 diyan po sa Farmers Cubao. Gusto ko lang pong malaman muna, I understand meron po kayong anak na representante ng Pilipinas. Pwede po bang ipagmalaki na rin natin? Sige. Yes po, bali yung anak ko po na bata na shooter, si Chandra Florendo. Shooter? Anong shooter ng barel? Yes po, bali po siya, talaga? under po siya ng IPSC PPSA. She is a 13-year-old na 13 babae. years old? Wow, Opo. babae. Opo. Sharpshooter. Naglalaro po siya under ng PPSA. Grabe. Ano yung gagamitin sa pelikula? Siyempre, di ba? Well, anyway, sir, ano pong pangalan niya at kailan siya lalaban? Chandra Calista Florendo po. Bali, 13 years old po siya. Bali, paalis po kami ng September 17 going to South Africa. Sa World Championship. September 17 ang laban niya, going to South Africa. Hindi sa Pilipinas siya, nasa South Africa siya lalaban. Yes po, bali Wow. sa Handgun World Shoot Championship 2025. Wow, championship na to? Ayan. World Shoot Championship. Bakit naman sa dami na ituturo, ba't baril pa? Medyo doon po siya nahilig eh. Nahilig talaga siya. Opo. 13 years old, no? Sayang. Anyway, pagbalik nyo dito, dalhin mo siya rito. Sige po. Yan, let me know. Well, anyway, Sir Pablo, ano pa po ang iyong pinagkakaabalahan bukod sa yung challenging kasi ito, yung ginagawa mo, na ang mga kabataan, maliliit pa sila, di ba? Meron ka ng, I understand, marami raw po na mga kabataang maliliit pa. Kasama naman ng magulang. Yan naman guided na mga magulang, no? Kayo po ang halos nagde-develop sa kanilang paglaki kasama mo, di ba? Ano yun? Anong klaseng pagpapalaking ginagawa mo? True talent? Whatever? Actually, sa One TV International po kasi, meron kaming celebrity production doon. Ang mga kabataan po ay yung mga kids natin, simula kaya na nilang magsalita o lumakad hanggang all age naman po. Tuturuan natin sila sa fighting, acting, singing, dancing, modeling workshops. Meron po sila mga coaches doon, ng mga professional. Oo. Opo. Sana sa DepEd meron din ganyan, ano? Yung mai-share ninyo, yung power ninyo kung paano kayo mag-motivate, mag-discipline ng mga kabataan. Yan ang magandang pagkaabalahan kaysa yung abalang-abala lahat sila sa sa gadget na puro game naman ang ginagawa. Hindi pag-aaral di ba? Anong masasabi mo sa suggestion ko? Well, yun nga po, ang isa sa nakakalungkot kasi sa kabataan ngayon, Opo. kung minsan hindi na nila nakokontrol yung sarili nila maghapon, puro gadget na lang. Opo. So kung mas maganda siguro, subukan nila yung mga ganito na mag-aral ng mga kaalaman sa sining para kahit papaano, malaking tulong po sa improvement ng bata. Opo, ayan. Nakakatuwa, no? Happy ako kasi yung chance na gusto kong mangyari, nasabi ko dahil dito sa DWIZ, no, program na Yes Yes Show Topacio. But anyway, ano pa po ang ibang mga ginagawa ninyo? Kasi alam ko meron din kayong construction. Hindi ba kayo kasama doon sa flood control? Ay, hindi po. Ay, hindi. Hindi. Mas maganda, malinaw, no? So, Okay. ano po ako, ang business ko po ay sa construction. Construction din. Pero hindi po ako nagdi-DPWH, more on private. Walang DPWH. Ibig sabihin, walang government private projects. lang po ang mga Private. projects That's namin. good enough. Opo. At saka, ano pa po ang, let's say, ano pa po yung iba pa? Kasi bakit kayo napunta sa ibang bansa para dyan sa mga proyektong yan? Bali po, kaya po pupunta ng ibang bansa kasi po, sinasamahan ko po yung aking anak pag may mga Okay. laban sa abroad. So, yun lang? Opo, at meron din po kaming bagong business na inaasikaso sa UAE. UAE? Opo, Bongga! so, kaya po, Ano gagawin nyo doon sa UAE? construction pa rin. Construction pa rin? Anong gagawin nyo doon? Gagawa kayo ng mga proyekto doon? Hindi po, susubukan lang po namin na okay. doon naman
doon naman gumawa at makikipag transaction sa ating mga kaibigan abroad. Opo. Ay, teka muna. Pwede bang malaman? Kasi actually, well, let's face it, may naging problema na tayo sa Pilipinas na proyekto, no? Alam nating maraming problema. Ang hindi siguro na sabi nga hindi na pagtuunan ng pansin. Yan. Halimbawa lang, kunwari, no? Sa UAE is binigyan kayo ng proyekto ng gobyerno ng UAE. Ano ang unang-unang iisipin ninyo sa paggawa ng proyekto? Well, unang-una po, depende naman po dun sa ibibigay sa amin na projects. Tony, kaya nyo, di ba? Opo. Oo. So, siguro hindi naman po kami makakakuha kagad ng malaking project. Siguro maliliit lang muna ang project. Mag-umpisa kayo sa maliliit. Opo, maliit lang muna. Pero focus po kami syempre. Kung kikita ng kaunti, mabuti po. Kung ano hindi po, naman okay lang po. Yeah, that's good. Pero ano po yung mga target ninyong proyekto? Yung mga kalsada? Yung mga, ano ba? Specialty trade po kasi kami. Kami po sa waterproofing, watertighting industry. Ayun. Sige po, i-announce nyo kasi alam nyo ho, bihira po sa mga, mga gaya po ninyo na yung proyekto ay in-explore nyo sa ibang bansa pa, di ba? Sa bagay, dito daw, well, pasensya na sa Pilipinas daw po kasi ang dami raw pong dadaanan bago ka magka-proyekto. Kaya yun po yung ikinalulungkot ng iba nating mga magagaling na engineer. Kasi sabi nga po nila, marami kang pagdadaan ng madugo. Ayan. Eto na, nabulgar na ngayon ang madudugong pinagdadaanan. At this is an open to the public na ganun pala, no? Kapag wala kang kakayanan na tapusin ang isang proyekto, kapag kulang ang budget, maguguho ang mga gawain nila. Right? Di ba? So, marami po. Hindi naman po lahat, no? Kasi I understand meron po namang nakagawa ng magagandang proyekto na hindi po nagiba. Di ba? Ikaw, kung sakali, doon ba sa UAE, wala ho bang mga SOP dyan? Wala ho bang binanggit sa inyo na ganito, pag gumawa ka dyan, kailangan magbigay ka ganito, magbigay ka ganito? Wala bang ganon? Totally, wala po. Wala talaga, Wala totally. po. So, ibig sabihin, direkta kang nakikipag-usap sa government nila or sa taong kausap mo lang? Bali, mostly po kasi private companies din. So, yung private team po namin company rin. Parang connect tie up po sa mga private lang, companies. ayan. Opo. Wala pa po sa government. Oh, Pero proud na proud ako sa'yo. mostly po talaga going straight. Wala pong kung ano. Opo, yan. That's good enough. At yung perang kinikita mo doon, tinutulong mo rito sa Pilipinas. Yun nga yung ginagawa mo sa kanila. Opo, Tama? bago pa lang naman po yun. Bali, Opo. ka-start lang po namin. Kaka-start nyo pa lang. Okay. Pero alam mo, Sir Pablo, yung magandang intention mo, maganda po yan. Dapat gawin ng ibang tao yan sa Pilipinas na imbes na magnakaw, imbes na mangurakot, di ba? Ay gumawa sila ng bagay na makakatulong sa mga kabataan, di ba? Instead na gayahin nila yung mga maling gawain ng mga matatanda, di ba? Alam naman ho natin na yung ibang matatanda dyan na nasa posisyon ay gumagawa ng mali, gumagawa ng hindi tama. Ngayon, parang nilalayo mo sila sa ganong pananaw, di ba? Paano mo sila minomotivate? Well, sa amin po kasi sa mundo ng construction, Opo. para Halo na yan di ba? Para po sa akin, pag pumasok po kami sa project, nandun lang po kami sa tamang markup. At Opo. kung minsan po, kasi hindi naman natin laging kumikita. Minsan, Opo. abonado ka pa. Basta ang ano namin is going straight lang. Okay, maraming salamat, Sir Pablo Florendo. Palakpakan natin si Sir Pablo Florendo. Yan. Maraming salamat po mga kaibigan. At hindi lang po yan, Sir Pablo. Pagbalik ni Atty. Topacio, alam mo na, magkakaroon tayo ng collaboration kung paano tayo makakatulong sa mga kabataan na iyong mga hawak. Ilan ang talent niyo po ngayon? Depende po. Pero kung minsan po, mabot kami na mahigit 50 na nag-workshop every Sunday, Okay. 7 to 5 p.m. Okay. Maraming salamat po. At syempre mga kaibigan, this time, antabayan na naman po natin ang susunod na programa na ating pong maipagmamalaki sa lahat ng oras. Yan, walang iba, kundi ang nag-iisang
Balitang Bayan, si Boss Drew Nasino. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. At of course, salamat po sa ating produksyon. Lahat po ng tao dito. Maraming salamat po sa inyong pagkakataong ibinigay po sa mga bisita po natin. At syempre, Winner and Company, salamat po. Ayan, sa CA natin. Kay Judith Estrada Larino. Hi, sis. At sa lahat ng mga writers and of course, the writers. Alright! Mabuhay kayong lahat. Mali po, happy birthday! Ayan, happy birthday kay... Ayan, Kuya Raul Espera, syempre. At kay Nang Aliw. Ayan, of course. At, teka muna, bakit ganun? Ito na. Ayan na. Ayun, ang ating DWIZ Aliw reporter and anchor ng Balitang Paliparan. Yan, mabuhay ka, Kuya Raul. Oo. Matagal na kaming hindi nagkita niyan dahil dun sa aming grupo noon, medyo humiwalay lang ako. Okay. Anyway, maraming salamat po, Kuya Raul, sa inyong birthday ngayon. Ayan, alam na namin kung gaano mo kamahal ang pamilya mo because you are a right person to talk with. Yan. Oh, yeah. Okay, mga kaibigan, ang oras po, mga kaibigan, sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, alas 12 ng tanghali. Bye!